prayer of authority in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, in your most holy and powerful name, I bind and silence all powers and forces that do not accept you as Lord and King. In the air, in the water, in the ground, the netherworld, and the spiritual world. In your name, I bind all demonic action in my life and in my family. Lord, seal our homes and all of us here, and all of our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Blessed Mother Mary, we ask you to surround us with the mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Joseph, protect us. Saint Michael the Archangel, we ask you and all our guardian angels to defend us in battle against Satan and the powers of darkness that seek to ruin our life and our souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ito po muling inyong kaibigang exorcist, si Father Carty Macalino, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Namiss ko po kayong lahat. Ang tagal po ng yung last episodes po natin na mga nakarang episode na pinag-uusapan natin patungkol sa pananampalataya at patungkol sa exorcism and spiritual liberation. Ngayong episode na ito, isa na naman pong katanungan sa ating Facebook page ang ating bibigyan ng katugunan. Ano po ba ang pagpag at bakit natin ginagawa ito? Again, kung tayo po'y magtatanong sa mga tao, ginagawa daw po ito dahil ito'y nakasanayan na. Per se, ano ba yung pagpag? Ito po yung pagdumalaw tayo sa isang pumanaw sa kanyang lamay or wake. Bago tayo dumiretsong umuwi sa ating mga tahanan, pumunta muna tayo sa isang bahay o kaibigan o kaya naman convenience store or kainan, fast food, para iwanan natin doon yung anumang espiritong pwede nating iuwi sa ating mga bahay. Again po, kung titingnan natin, ito ay isang superstitious belief na naman na nagmumula sa ating takot sa mga masamang espiritu at elemental. Unang-una po, kailangan nating i-clarify. Bakit po ba tayo pumupunta sa lamay ng mga pumanaw? Unang-una, hindi lang para makipagkape o makikain doon. Pumunta po tayo sa lamay o sa wake ng pumanaw ay dahil unang-una mag-o-offer tayo ng dasal na naway kung ano man ang kasalanang nagawa ng pumanaw na yon, gawa na siya ng pagpapatawad ng Panginoon upang siya'y makatungo sa buhay na walang hanggan. At pangalawa po, pupunta tayo sa lamay or wake ng mga pumanaw dahil magbibigay tayo ng comfort ng sa pamilyang naiwanan niya. At wala namang association yon na meron tayong pupuntahan na evil spirits. Pangalawa po, kailangan din nating intindihin na at the moment of death, kakamtin na ng tao ang particular judgment. Kung banal na banal siya, siya'y makakarating sa buhay na walang hanggan. Kung merong kailangan kasalanan na venial sin or malit na kasalanan na kailangan ng paglilinis, ang kaluluwa ng pumanaw ay mananatili sa purgatorio. At kung siya naman ay talagang makasalanan, di nagbalik loob, siya mapapatungo sa impyerno or eternal separation from God. Ibig sabihin, ang kaluluwa pupunta kung saan siya pupunta sa araw ng kamatayan at walang wandering souls. Kung meron man tayong nakikitang kahawig, kabihis ng pumanaw, ito po yung mga evil spirits na minimimik or ginagaya ang appearance ng pumanaw. Ano po bang dapat nating gawin pagkatapos nating dumalaw sa isang lamay? Unang-una po, magdasal tayo pa uwi na naway iligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Pangalawa, hindi naman po masama kung after nating dumalaw sa isang pumanaw sa kanyang lamay, kung tayo pupunta sa fast food dahil hindi pa po tayo nag-dinner or kumain or gutom tayo. Pero kung ang intensyon ay para magpagpag, that is not a sound doctrine or sound activity na related sa ating pananampalatayang Katolikong Kristiyanong. Ibig sabihin po, ano po bang pwedeng gawin kung meron man tayong nararamdaman after nating pumunta sa lamay? Maybe that is an evil spirit.
Ang gagawin po, magdasal. Kung meron po tayong kopya ng cleansing prayer o kaya naman yung basic prayer na Our Father, Hail Mary, and Glory be. Again po, kailangan nating intindihin bakit natin ginagawa yan. Ang pagpag ay hindi naaayon sa ating pananampalataya dahil tayo pupunta sa mga lamay na mapumanaw dahil tayo mag-o-offer ng dasal at suporta, comfort sa naiwang pamilya ng pumanaw. Kung meron po tayong katanungan, maaari po tayong mag-message sa ating mga social media platforms. Sa ating Facebook page, Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Sa ating YouTube channel, RCASF, Office of Exorcism. Hanggang sa muli pong pakikita-kita muli natin sa ating usapang exorcism and spiritual liberation. Tayo po'y magtatapos sa cleansing prayer. Cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our head down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit, and may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks.